Ba ang sabi nga, yung mga eksena daw dito sa My Love Will Make You Disappear ay hindi inapprove ng management, okay, ng officials ng Star Cinema, kaya dinecline. So ipinapaulit sa kanila ng Star Cinema yung mga eksena. Syempre tanong natin mga chika, sino ba yung management na yan? Sino ba yung consultant na yan ng Star Cinema na nagsabi niyan? Okay? So ang balita ngayon mga chika, bulong-bulungan si Direk. Magandang araw mga chika! Raijin po ulit, ayun Chika Patrol! Bago tayo magsimula mga chika, inaanyahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagtitrending ng mga showbiz balita. Quick Kim2 update naman tayo mga chika, dahil alam nyo ba na talagang dinumog at pinagkaguluhan ang ating chinita princess na si Kimi sa kanyang ginawang pagdalo sa Sama Saya Caravan na ginanap sa Ayala Malls Abrisa sa Davao City. So early this afternoon pa nga lang mga chika, nung dumating siya dyan, and based on the picture sa social media, makikita nyo kung gaano siya kamahal ng ating mga Kim Chiu fans sa Davao. Then of course, nandun din mga kachika yung mga avid na Kim Pao fan na talagang sinundan pa nila si Kimi doon sa Davao mga kachika para ipakita yung kanilang pagsuporta. Well anyway, hindi na naman ito bago mga chika kasi most of the time talaga kapag nag-out of town ng Kim Pao, talagang lagi silang sinusundan ng kanilang mga fans. Di ba sabi ko nga, mas nauuna pa yung mga fans nila sa event kaysa sa kanila. So, pinanood ko nga mga chika yung entire event dito sa ginawang pagla-livestream ng Julie's Bake Shop sa kanilang Facebook page, and it seems very successful. Okay? Nakikita nga natin doon si Kimi na nag-perform, kumanta siya mga kachika, pero yung pinakagusto kong part doon ay yung nakipag-bonding siya sa kanyang mga fans. Kasi yan mga kachika yung pinakahihintay ng mga taga Davao eh. Diba? Kumbaga minsan lang naman mapadpad doon si Kimi. Hindi ko nga alam, parang ito yata yung first time. Kaya talagang sobrang saya nila mga kachika nung makita at makabanding nila yung kanilang iniidolo sa personal. And then looking at Kimi mga kachika, makikita nyo rin sa kanya na masaya siya sa ginagawa niyang pakikihalubilo sa kanyang mga fans. Di ba nga nakilala natin si Kimi na walang kaarte-arte sa katawan. So nandun yung mga fans niya mga chika, inaakbayan niya, nakikipag-selfie siya, groupie. Meron pa nga isa eksena doon mga chika. Siya pa yung humawak ng camera ng mga fans para mag-picture. Mga chika, I have this strong gut feel din na yung ipinunta ni Kimi sa Davao, hindi lang yan purely for endorsement eh. Hindi lang yan dahil in-invite siya ng Julie's Bake Shop, pero siguro talagang gusto niya rin makita yung mga fans niya taga ron. Diba? Kasi lagi mga taga Manila yung nakikita niya, and then yung mga taga Mindanao mga kachika sobrang seldom lang. Okay? Kaya siguro sinamantala niya yung pagkakataon na yun na maimbitahan siya ron. Tapos sinulit niya talaga mga chika yung pag-i-spend niya ng time kasama yung kanyang mga fans. And then mga chika, napansin ko rin the entire event hanggang doon sa matapos, hindi nag-promote si Kimi nung kanilang movie ni Paolo na My Love Will Make You Disappear. I have this strong gut feel mga kachika na there's something wrong pa rin. Okay? There's something not okay between her and Star Cinema. Diba nga kaninang tanghali lang nung nag-release ng kanilang official public statement ang Star Cinema dahil sa ginawa nilang pag-move, okay, nung movie ng Kim Pao. Pinaliwanag lang nila doon mga chika kung bakit ba nila ipinospone yung pelikula, bakit nila dinelay. Wala silang nilagay na any explanation doon mga chika kung bakit sila in-unfollow ni Kim Chiu tsaka ni Paolo Abilino. Wala ka man lang makitang statement of regrets or apology sa mga fans mga kachika dito sa ginawa nilang sudden na pag-move nung My Love Will Make You Disappear. Ngayon mga chika, meron na naman akong nabasang article and this time feeling ko medyo totoo ito kasi tugma-tugma ito mga kachika doon din sa sinasabi ng mga fans na feeling ko knowledgeable sa totoong storya. Sa toong nangyari mga chika kung bakit ba na-delay yan. So as what I mentioned on my previous content, ba ang sabi nga yung mga eksena daw dito sa My Love Will Make You Disappear ay hindi inapprove ng management, okay, ng officials ng Star Cinema, kaya dinecline. So ipinapaulit sa kanila ng Star Cinema yung mga eksena. Syempre tanong natin mga chika, sino ba yung management na yan? Sino ba yung consultant na yan ng Star Cinema na nagsabi niyan? Okay? So ang balita ngayon mga chika, bulong-bulungan si Direk Cathy. Okay? Yung nag-direct ng Hello Love Again. And then mga chika, alam naman natin na most of the time may mga pictures si Direk Cathy, bumibisita siya sa set ng My Love Will Make You Disappear. Ngayon mga chika, for the final approval, dahil bukod sa pagiging in-house director ng Star Cinema, si Direk Cathy pala ay consultant din nila. Ngayon mga chika, nireject ni Direk Cathy yung script
tsaka yung mga eksenang ginawa. Okay, hindi daw maayos yung pagkaka-implement. Ngayon ang akala ko nga mga chika, okay si Direk Cathy tsaka si Direk Chad eh. Akala ko in sync sila eh. Pero based on rumors, nagkaroon daw sila ng conflict mga chika. Kumbaga yung tingin ni Direk Chad na okay, hindi pumasa kay Direk Cathy. Hence, dinelay yung pelikula para ma-improve pa. Pero ang nakakapagtaka, di ba bumibisita naman si Direk Cathy sa set ng Kim Pao movie? So technically, namomonitor niya pa rin in some way yung mga nangyayari sa entire shooting. Kung bakit ngayon pa na halos isang buwan na lang i-release na yung pelikula, tsaka niya sasabihin na pangit yung execution. Kumbaga na kailangan pang ma-improve. Isip ko lang, dapat sa simulat sa pool pa lang yan mga kachika, pinaayos na nila para hindi na kailangan ulit-ulitin. So yun lang yung naisip ko mga chika, kaya nga si Kimi nung nakikita ko siya kahapon sa 8 Showtime, makikita nyo yung mata niya na mamaga eh. Okay, makikita nyo na oo, tumatawa siya sa 8 Showtime, pero marami yung nakakapansin mga kachika na she's trying hard to be cheery. Okay, actually nabanggit ko nga ito sa content ko kahapon. Parang umiyak siya mga kachika nung gabi prior nung episode nila kahapon. Kaya nga yung mga mata niya kahapon mga kachika, parang namamaga. Kanina habang nanonood ako nung sa Masaya Caravan ng Julie's Bake Shop mga chika, nagbabasa-basa ako ng mga comments sa live stream. Nakita ko nga doon kung gaano ka-frustrated yung mga fans. Diba? Sabi nila hindi daw deserve ni Kimi yung ganunin. Diba? Yung parang ipahiya in public. Kasi hindi sila aware. Isipin mo, sila yung dalawa yung lead actor and actresses doon. Si Kimi tsaka si Paolo. Tapos sila sila ng promote. Diba? Sa 8 Showtime. Kapag may mga out of town shows pila. Yun pala hindi pala February 12 yung play date ng movie nila. Isipin nyo, di ba nakakahiya yun sa end nila? Hindi man lang sila sinabihan, then nalaman nila siguro yun last minute na, or baka sa ibang tao pa nila nalaman. Di ba? Baka hindi pa from Star Cinema itself, baka hindi pa dun sa cast and crew ng movie nila, baka sa mga kaibigan pa nga nila eh. So ganun kahapdiyan mga kachika. Anyways mga chika, hanggang sa ngayon ay inaantabayanan ko pa rin yung official statement ng Kim Pao dito sa mga changes na ginawa ng Star Cinema sa movie nila. Particularly yung petsa ng release. Okay? Kasi gusto ko rin marinig yung side ni Paolo tsaka ni Kimi. So in some way, they could shed us some light para maliwanagan tayo kung bakit nga ba nila in-unfollow ang Star Cinema. Or maybe mga chika, sa mga darating pang mga araw siguro kapag ka nagkaayos-ayos sila, na-settle yan, baka biglang i-follow back na nila mga chika. So hintay-hintayin natin yan mga chika. Kapag nakakuha pa ako ng more news, more chika, more rumors dyan, ibabalita ko kaagad sa inyo. O siya mga chika, hanggang dito na lang muna. Sana huwag nyo kalimutang ibahagi ang inyong mga opinion dito sa comment section. Chika Patrol signing out!